Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So, meron lang akong ichichika sa inyo at chismis na rin mga kasari dahil ang atin nyo or ang tindera nyo ay medyo nagwo-worry dahil meron na naman pong magbubukas na malapit na tindahan dito. Natingin ko guys, makaka-apekto ito sa aking sari-sari store. Bakit? Dahil mas mauuna na siyang puntahan ng mga tao na galing sa bandang Ilaya. 'Di ba guys, lagi kong nasi-share sa inyo na kapag may mga galing doon sa Sabungan, ako yung unang mapupuntahan nila na tindahan. Pero ngayon hindi na mangyayari 'yon dahil merong nagpatayo dito guys ng tindahan. Hindi pa sila actually nag-o-open pero I think malapit na silang mag-open dahil nakita ko ang ganda ng tindahan nila. Parang sa tabihan may magtitinda pa sila ng mga lutong pagkain. Tapos sa kabilang side, isari-sari store kasi may bukasan siya na maliit na ganyan. So ang atin nyo ay medyo nagwo-worry. Pero hindi naman masyado mga kasari dahil tiwala naman ako sa aking tindahan na meron naman ako talagang mga suki na. So nagwo-worry lang ako sa mga ibang customer na napapanhik dito. 'Di ba guys, kapag naghahanap sila lalo na kapag galing sa Sabungan, yung mga mag-GCash. So sana hindi sila mag-GCash. Medyo maingay lang guys sa kapitbahay dahil may bagong uwi na galing ibang lugar. Umuwi kaya medyo maingay, yan, nagsama-sama ang magpipinsan, ganyan. So, huwag nyo na lang pansinin kung ano yung maririnig nyong ingay guys. Ayun nga, nagwa-worry nga ako dahil baka mapunta sa kanya yung dapat nabibili dito sa tindahan. At siguro naman, lahat naman ng mga sari-sari store owner, kapag nakakita sila ng tindahan na magbubukas, talagang napapaisip sila na aligaga sila, 'di ba mga kasari? Kasi nga bawas sa kita or benta ng tindahan. Wait lang guys. So ayun na nga po mga kasari, ano ba ang dapat nating gawin kapag may mga ganyang tindahan na magbubukas? Tayo bilang sari-sari store owner, wag tayong makampante na ay hindi ako matatalo niyan, ganto ganyan. Syempre, kailangan po nating mag-observe mga kasari. Ayan guys, ako ay nagbabalik dahil merong bumili yung pamangkin ko kasi nandyan yung mga kaklase niya, magmimerienda sila ng pansit canton. Medyo lumapit ako mga kasari sa camera dahil para makapag-vlog na rin tayo dahil may tao dito sa harap ng tindahan. Kapag medyo lumayo-layo ako, makikita na ako na nagbablog. So, ayun nga po mga kasari, huwag tayong makampante, alam niyo yun. Syempre, kailangan nating mag-observe. Bilang business owner, sari-sari store owner, 'di ba? Ayaw natin yung hihina yung kita ng ating tindahan. Kailangan ma-maintain or mahigitan pa natin, 'di ba? So, wait lang guys. Syempre, 'di ba mga kasari, tao lang tayo. Kapag may sumusulpot na kunwari kabute or kakumpetensya, 'di ba, na tindahan, naapektuhan talaga tayo. Huwag na tayong magmalinis or magtago ng feelings, 'di ba? Talaga naapektuhan tayo. Ako nga minsan napapaisip, lalo sa panahon ngayon, sabi ko, baka wala nang bumili sa akin, ganyan. Pero tiwala naman ako sa sarili ko na kaya ko naman, ganyan. Ang dami na kasing nagpwesto dun sa lugar na yon. Merong ukay-ukay, nagtinda din sila ng mga pagkain noon, mga ganyan, nagkarinderya din sila dyan. Hindi nagtagal. Kaya yun, hindi ako masyadong pinanghihinaan ng loob. At yun naman guys, yung maganda na traits ng sari-sari store owner na kahit sino man yung magpatayo or sino man yung kakumpetensya, ganyan, kahit mayaman pa yan, maraming pampuhunan, yun yung traits ng sari-sari store owner na maganda talaga. Yung wag kayo masyadong paapekto, 'di ba? Wag kayong pahalata kasi gustong-gusto nila yan eh. Kaya nga sila nagtayo ng tindahan kasi nakikita nila sa inyo na kayo ay kumikita. Kaya ginagaya kayo. Or hindi naman as in ginagaya, meron talaga gusto nila ng another source of income at nasaktuhan lang talaga na may ganun ka rin. Na ganun rin yung negosyo mo. Syempre, wala naman tayong karapatan
na pahintuin sila sa pagtitinda dahil parehas yung gusto nyong negosyo. So, pare-parehas tayong gustong kumita. So, ang labanan na lang dyan is yung kumpletong paninda, maayos na pagtitinda, maayos na produkto sa pagbubukas, and maayos na pakikitungo kay customer. Gandahan na lang natin or i-improve na lang natin yung ating sari-sari store para hindi masyadong maapektuhan ito. And at the same time, mga kasari, magdagdag tayo ng kakaiba sa ating sari-sari store. So I think baka naman hindi gayahin nila yung siomai at siopaw ko kasi sikat na yan dito. Alam nila na dito lang may siomai at siopaw. So sana hindi sila magganon. Alam nyo yun, guys. Wait lang, may lalabas lang ulit dito sa baka pamangkin ko ay bibili na naman. So ayun nga mga kasari, sa dami na ng mga sumulpot na mga sari-sari store dito sa lugar namin, medyo hindi naman kami magkakalapit pero dumami talaga, as in. So eto pa rin naman eh. Yan, mag-iilang taon na yung sari-sari store ko at eto, still nakatayo pa rin siya. So I think nakatulong yung hindi natin pagpansin sa mga kakompetensya natin, just go with the flow, and mas pagtuunan natin yung negosyo natin kaysa sa negosyo ng iba. So patagalan lang kasi yan, guys, ang pagtitindahan, patyagaan, sipag at tiyaga lang nga kailangan dyan. Pero kung yun nga, yung mga magtatayo ng bagong tindahan dito ay wala yung mga karakteristik na yun, I think hindi magtatagal yung sari-sari store nila, ay ito ay magsasara din. Kasi dito, guys, naman sa lugar namin, wala naman talagang masyado pang bahayan dito. Tiyagaan lang talaga yung pagtitindahan. Alam nyo yun, guys. So, yun lang naman yung opinion ko about sa, yun nga, sa pinoproblema ko, paminsan-minsan na meron ngang magtatayo ng malapit na tindahan dito. So, meron akong mga naisip na technique na gagawin para kumita pa rin yung sari-sari store ko. Ganun talaga ang dapat isipan ng mga sari-sari store owner kapag medyo dumadami na yung kakumpetensya sa paligid. So, yun lang naman mga kasari ang vlog natin for today. Na-chika ko lang talaga sa inyo, na-chismis ko sa inyo. Marahil maraming nakakaranas nito. Don't lose hope mga kasari. Focus on your business. Yun lang po. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!